Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron akong good news at not so bad news naman tungkol po dito sa Honda Civic po na ito. Yung vlog ko po kahapon na ipinasoli lahat yung mga sirang pyesa at hindi na raw po ipapagawa. Pero may good news po yon. Pero bago ko i-bring up itong good news dito saka yung not so very bad news naman, ay ipakita ko muna sa inyo itong Honda CR-V na ito. Kasi nga po, sabi ko nga dito sa mga nakaraang vlog, parang ayaw ko nang tumanggap ng mga lumang sasakyan. Kasi nga po, yung mga sira na nadadagdag, kadalasan ay isinisisi po sa talyer. Ngayon, ito pong Honda CR-V na ito ay nabibili rin lang nung may-ari nito sa buy and sell na talagang pinagloloko po sila. Natapos ko na po ang trabaho dito, ni-repair ko ang steering pump. Wala na ring usok sa tambucho dahil sira yung lahat ng mga valve seals at iba pang mga tagas-tagas sa makina nito. Yun po ay tapos na. Ngayon, nandito na sa harapan nyo, narito na, nakikita nyo, itong lumang CR-V na ito na sobrang dami pa ng problema. Ito lamang po ang ipapakita ko sa inyo para malaman nyo kung bakit nakakatakot kumuha or tumanggap ng mga lumang sasakyan at pagkatapos maisisisi pa sa amin yung mga sira na naglalabasan. Ito po, pakita ko po sa inyo Tulad na lamang po nung headlight nito. Ayan, nakadikit na nga lang po yan eh. Idinikit na lang yan. Tapos yung dito sa kabila ay talagang halos nabasag na. Ayan. Ayan tignan nyo Pero nung dinala sa amin to, ito medyo hindi pa lumalabas. Kaya lang kasi pag nadiinan mo ng konti, naglalabasan na nga yung problema. Nag-worry ako kasi hindi ko to na-screen nung dumating dito. Basta iniwan to dito, nag-usap lamang kami sa telepono at iniwan na po dito. Nasa probinsya rin kasi yung may-ari nito. Kaya nung itinawag ko sa kanya, sabi ko, tapos na yung CR-V mo, nagawa na namin yung tungkol doon sa makina, lahat ng problema. At sinabi ko nga yung headlight. Mabuti na lamang at sinabi niya, yes sir, talaga pong basag na po yung mga headlight noon. Mabuti na lang, mabait po yung customer. Kaya lang, meron akong nakita. Ito, pakita ko sa inyo, may chismis. Ang iniisip ko dito, baka mamaya isisi na naman sa amin to. Tignan nyo po mga kapatid. Halika dito, Glenn. Tignan nyo. Ito po kasi napakadelikado. Ayan, matatanggal na po Ito kasi bumubukas talaga to. Kaya lang tanggal na siya dito sa bisagra rito. Tignan nyo mga kapatid Ngayon, kung halimbawa ito yung niro-road test at biglang nahulog itong salamin, sisi na naman po kay Autorans ito. Yun ang mabigat, yun ang malaking problema kapag tumatanggap tayo ng mga lumang sasakyan. Hindi naman sinasabi nung may-ari na may problema yung mga ganitong klase ng mga parts ng kanilang mga sasakyan. Basta iiwan sa'yo, hindi ko na na-screen. Di po ba? Kaya lahat yun mabibintang sa amin. Kaya ngayon mga kapatid, sinabi ko na kapag may dinalang sasakyan dito, i-screen mo na lahat, i-check up mo na lahat, pati mga gulong, pati mga pangilalim, kung talaga bang maayos pa at naka-intact pa, nakakabit pa. Kaya lang, ang problema sa mga pangilalim, hindi mo naman yan ma-check kung hindi mo kakalasin or i-road test mo talaga. Kaya po, nasisingitan kami ng ganoong mga problema. Ito, hindi mo iisipin na may mga ganitong issue, tapos tutubusin sa'yo ng customer, sir, nung dinala ko sa'yo to, okay naman yan, hindi naman yan bumubuka Ganyan, marami pong ganyan. Talagang manliliit ka sa mga sinasabi po ng mga customer. Ano ba naman ang gagawin namin dyan? Hindi naman namin ginagamit po yan. Basta pag dinala dito yan, nakaparada lang yan at inaayos namin yung mga ibang dapat gawin. Yan ang mga malalaking problema. Yung mga kalokohan ng mga buy and sell, nalilipat po sa shop. Meron akong nabiling Nissan Patrol, yung Safari, yung unang-unang Patrol. Nabili ko po yon kay Paring Jojo. Kilala ko rin yung buy and sell. Hindi ko nasasabihin kung ano apelyido nitong si Paring Jojo. Dinala niya sa akin yung Patrol na ipinalit doon sa aking E36 na BMW. Nag-swap na lang kami, nagdagdag ako ng konting bayad. Tapos dinala ko po sa car wash kasi marumi yung ilalim. Pina-car wash ko, pina-underwash ko. Pagtutok ngayon nung high pressure na tubig doon sa ilalim, kitang-kita ko, lumusot yung tubig. Butas yung ilalim. Naku, galit na galit ako doon sa kaibigan ko. Tapos sabi nung kaibigan ko, pare, sorry, pasensya ka na. Pinas break ko lang yan, nabili ko lang din yan Ganyan ang madalas na nangyayari. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga nakakabili
ng mga lumang sasakyan or kahit sabihin mong hindi pa sobrang luma eh. Ang problema dyan, yung mga buy and sell, itinatago nila yung mga problema at ibebenta sa'yo, akala mo naman ay okay na okay. Kasi ganito ang style ng mga nagba-buy and sell eh. Yung matamis na sasabihin nila doon sa sasakyan, yan ang laging ikikwento sa'yo. Pero yung maasim na portion, nung ibinebenta nila, hindi nila sasabihin yun at itatago nila lahat. Kaya nga sabi ko, walang nagtitinda ng mangga na pag tinanong mo kung matamis yung mangga nila, hindi nila sasabihin na maasim. Lahat yan ay sasabihin nila, masarap yan, matamis yan, galing yan dyan sa Pangasinan, galing yan dyan sa Mindanao, na kung saan masasarap ang mangga, no? Dyan sa Davao. So, yan yung mga sinasabi nila, pero sa totoo lang, galing lang pala dito yan. Sa Divisoria, galing lang pala sa Antipolo yung mga mangga na yon. Kaya ngayon, pag nabili mo, maaasim na. So, yan po ang malalaking problema na nangyayari kapag po bumibili kayo ng segunda manong sasakyan. At kung maaari po sana ay wag nyo pong ibibintang or ila-last touch po yung mga talyer. Ngayon, ito na po, sasabihin ko na sa inyo yung good news. Okay mga kapatid, ito na po tayo. Nasa likod ko na itong Honda Civic po na ito. Mga kapatid, maraming nag-comments dito sa vlog ko po kahapon na para bang ako pa yung may problema talaga doon sa nangyari po dito. Kasi nga po, ito po ay pinagkakalas namin yung mga pangilalim. At nung sinabi namin sa may-ari na ito yung mga dapat palitan, ang gusto niya ay isoli na lang lahat at binaliwala na yung aming pagod, yung aming trabaho. Ngayon, may mga nag-comments po rito. Sabi ni Check This Out TV, Autorans, idol ko kayo sir. Halos lahat ng vlog nyo pinapanood ko araw-araw. Kasi sir, sabi nyo po, tinuloy-tuloy nyo ang trabaho at yung opisina ang nag-decide na ituloy. Pero kung yan may consent ng owner bago talaga kayo kumilos, ang mali dyan yung owner para kayong na-scam. Pero kahit saan nating tignan, mali talaga ang simulan yung mga ganyan ng walang consent or hindi nila inaprubahan muna. Tapos bulagaan na lang sa presyo. Ganyan kasi yung nangyari na nagtrending sa Banawe. Yung babaeng nagpagawa ng sasakyan, nagulat siya na marami ng parts yung pinalitan na wala niyang consent at umabot ng 100,000 ang bin niya. Okay. Ito po mga kapatid, marami pa dito. Basahin nyo yung lahat na nag-comments doon. Marami pong nagsabi doon na may mali ako. Ito, sasabihin ko na po sa inyo. Ito pong kotse na to, ang nagdalid dito ay yung tatay nung may-ari. At yung tatay nung may-ari na yon, hindi ko na sasabihin kung sino. At hindi ko rin sasabihin yung sasakyang pinagawa niya dahil sigurado makukuha nyo kung sino eh. Dahil ibinlag ko rin po yon. Ngayon, dinala to, nung tinubos yung isang sasakyan, dinala to para ipagawa sa amin. At ang problema po nito ay automatic transmission. Ito po ay nirebuild na namin ng automatic transmission. Nireplace din po ang rack and pinion nito. At maging yung power steering pump ay pinalitan din. Yun yung unang ginawa namin dito. Transmission, rack and pinion, power steering pump, yan yung mga ginawa namin. Sabi ko nga sa vlog ko kahapon, may mga nagawa na kami dito. Kaya lang, nung kukunin na to at iro-road test nila, dahil ang may problema nga dito, transmission eh. At iro-road test nila, maingay, maraming kalampag. So ang nangyari, hindi nila kinuha at pinatignan lahat yung kumakalampag na yon. Hindi pwedeng walang consent. Kaya nga po, nung kinalas na namin yon at ipinakita sa kanila yung mga papalitan, bigla na lang na wag na daw palitan, wag na raw ayusin, pati yung tagas ng langis, kasi wala na raw pera. Mga kapatid, ang mga pang-ilalim, hindi mo malalaman kung sira ang shock mount niyan, kung sira yung mga goma, kung hindi mo kakalasin yung assembly ng shock absorber. Nandoon yung coil spring, nandoon yung shock mount, hindi mo makikita kung may problema rin yung shock absorber, lalo na kung wala kang makikitang tagas. Ngayon, sa mga ball joints, sa mga tie rods, hindi mo yan makikita kung okay pa kung hindi mo yan kakalasin. Ngayon, yung sinasabi nyo na kailangan magbigay muna ng quotation, magbigay muna ng estimate, paano mo i-estimate kung hindi mo alam kung talagang may problema yon? Maraming nagko-comments dito na ganun na sinasabi nila. Ito po, tandaan nyo, kahit ako po, kahit pumunta kayo rito, kahit yung mga tumatawag sa akin, hindi ako nagbibigay ng estimates hanggat hindi po namin nakikita at nahahawakan yung sasakyan. Hindi kami katulad ng kasa or ng ibang mga talyer na isusulat lahat yung mga possible na palitan at ang laki talaga. Ballpark figure ang ibinibigay nila kasi estimate lang yun. Hindi eksakto yun. Kaya ngayon, lumalaki
yung mga sisingilin. Kaya yung ibang shop, hindi natutuloy yung paggawa sa kanila. Kasi ang dami nilang mga inilalagay doon sa estimation nila, doon sa quotation nila, paano kung hindi naman sira? Ngayon, sasabihin nyo na bakit ko basta na lang ginalaw, walang consent ang may-ari. Hindi po totoo yun. May consent po ang may-ari nito. Kaya nga hindi nila dinala nung araw na yon dahil maraming kalampag. Hindi naman yun ang pinagawa nila eh. May nagsabi rin dito, dapat kung ano lang yung pinagawa, yun lang ang gagawin nyo. Yun nga ang ginawa namin eh. Inayos namin ang transmission, inayos namin ang manibela, ang rack and pinion, pati yung power steering, pati yung ilang mga problema. Inayos namin yun. Kaya lang yung kalampag, yung mga under chassis, yung mga suspension, hindi namin pinakailaman yun dahil hindi yun kasama doon sa ipinapagawa niya. Ngayon, nung nag-road test na sila, nung transmission, okay na yung transmission, okay na yung manibela, malambot na, nagka-problema naman yung maingay. Kaya sabi nila, ayusin na rin. Kaya ito ay iniwan. Ito nang matindi. Nung kinalas na namin, ayaw nang ipagawa dahil wala na raw budget. O naintindihan ko siya, wala nang budget. O wala na akong magagawa doon kung wala nang budget. Siyempre, wag mong gawin. Di ba? Kasi sayang lang, ikakabit mo yung mga pyesa, wala na palang budget. Kaya binalik namin. Kaya yan, nakabalik na yan. Tignan nyo, nakabalik na yan. Di ba? Ito ngayon yung good news. Napanood ng tatay, nung kaibigan ko. Kanginang umaga, tinawagan ako, Randy, napanood ko yung vlog mo. Naku, pwede ba? Ayusin na lang, ayusin natin. Palitan lahat yung may mga sirang pyesa. Delikado kasi yan, napanood ko, sira-sira na talaga. Tignan mo. Yung tatay, ang nagsabi na hindi yan fit to travel. Hindi yan okay. Kaya nga ako, ginawan ko to ng vlog kasi alam na alam ko, manunood yung subscriber ko, yung mismong tatay. Kaya nung napanood niya, ayan, tinawagan ako kanginang umaga at sinabi niya na ituloy ang trabaho at siya na raw po ang bahala. Sabi ko dun sa tatay, pasensya na po kayo. Kaya ko po ito ibinlog para malaman nyo, para makarating sa inyo, para makita nyo. Dahil kung ito ay talagang malaki na yung problema, sira-sira na yung pyesa, delikado na, tapos gagamitin nyo, tapos dito galing sa Autoruns, na disgrasya kayo, magiging sagutin ko pa yan. Mabuti na lamang at napakalawak ng isipan nung tatay, kaya ang sabi niya ay gawin ko na lang. Ngayon, eto, kakalasin ulit namin to. Tingnan nyo naman yan, Kalas ulit. Sa tingin nyo ba, makakasingil ako ng 2 beses na labor dito? Hindi ko naman gagawin yun. Unang-una, kakilala ko na nga yung may-ari yung tatay Di ba, alam nga naman singilin ko ng 2 kalas kabit yan. Ito po, mga kapatid pag nagpagawa kayo ng shock absorber, papalitan yung shock absorber, kakalasin yung assembly, kakalasin yung shock mount, kakalasin dito sa knuckle, tatanggalin yon isang assembly. Tapos may mga ginagamit kaming pressure dyan para matanggal mo yung mismong shock absorber. So maraming kinakalas doon. Kaya may labor yon. Tapos ikakabit mo ngayon yung bagong shock. Yun ang binabayaran ng labor. Ngayon, para makuha mo yung shock absorber, magtatanggal ka ng gulong, ang dami mong kakalasin dyan. Part yun nung binabayaran labor. So dito, sa nangyari kahapon, kinalas namin lahat, dapat nga may labor yun. Tapos ngayon, magkakalas na naman kami dahil naibalik na namin. Pwede bang doble ang labor? Hindi rin. Kaya yun yung nakakasama talaga ng loob. Pero naiintindihan natin, kung talagang wala ng budget, bigay ko na lang yun. Babasahin ko lang yung ilang mga comments pa. Sabi ni Mr. Ton, 9482, bakit sisimulan ng trabaho nang di mo sasabihan ng may-ari? Hindi, dinala nila rito yan para ipagawa, ipaayos. Kaya sinimulan ng trabaho. Kung dinala dito yan at hindi namin kakalasin yung mga dapat kalasin, anong nasimulan mo? Kaya nga dinala sa shop yan para simulan yung trabaho. Di ba ma-diagnose habang test drive? O sige po, idadiagnose nila habang test drive. Tapos sasabihin mo, palitan ng shock, palitan ng under chassis, palitan ng lower arm, palitan ng bushing, palitan ng tie rod, palitan ng ball joints. Makikita mo ba lahat ang problema sa test drive lang? O sige po kayo, may mga sasakyan kayo. Dito po sa Autoruns, hanggat pare, kung ano lang yung may sira, yun ang gusto namin palitan Dapat daw estimate muna. So dapat daw i-diagnose muna. Paano mo nga i-diagnose? Paano mo i-estimate kung hindi mo kakalasin? Di ba? Tapos dinala nila rito dahil may kalampag. Yun talaga yung ipapatrabaho nila. Tapos nung nakalas mo na, ipapabalik na lang nang hindi nila papalitan yung sirang pyesa. Pwede naman yun desisingilin ko na lang. Kaya lang, ang sabi ko nga dito, delikado. Kaya ko to inilagay sa YouTube para yung iba dyan malaman nila na hindi pwede yung ganun, na sira na ibabalik mo pa dahil kayo po mismo ang maaaksidente. So yun po mga kapatid, sana po naunawaan nyo rin yung side ni Autoruns. Hindi ko naman ipinalabas sa YouTube ito para hiyain yung may-ari nito. Ang dahilan kung bakit inilabas ko po sa YouTube
yung nangyari po dito sa Honda Civic na ito para rin po doon sa mga katulad kong mga mekaniko, katulad kong mga may shop. Kung hindi kami babayaran, wala naman kaming magagawa. Dahil kahit paano, nagtrabaho naman kami dito eh. Marami kaming kinalas, may mga tao kaming pinapasweldo. Kung babayaran kami, thank you. Pero ang unang-unang sinasabi ko po dito, napakahirap ibalik yung mga pyesang sira na alam mong pwede niyang ikadisgrasya. Ngayon, kung mayroong mga shop na hindi man lang aalalahanin yung safety, o sige, pwede sa inyo yan. Pero ako po hindi ganon. Kaya po, paumanhin na po doon sa mga natamaan ng ego na yung mga itinatago nila yung problema ng kanilang mga sasakyan sa mga talyer at pagkatapos ibibintang nila sa talyer yung mga problema, nila last touch yung mga talyer. Meron pong ganyan na mga may-ari ng sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Alam nyo naman po si Autorans, tapat po tayo. Pero kapag may mga ganitong bagay, tapat din nating ihahatid sa inyo yung mga ganito para may matuto at kami rin. Natuto rin po kami dito. Lahat ng mga lumang sasakyan ngayon na dadalhin dito, i-screen muna namin kahit na yan ay galing pa ng probinsya. At kung talagang sakaling may makita kami ng mga problema na hindi nila sinabi sa amin, ay pwede na po namin iyon ay tanggihan. Paumanhin po, doon sa sinabi kong hindi na ako tatanggap ng lumang sasakyan, depende po yan doon sa magpapagawa. At kung talaga naman kailangan gawin, kailangan tayong tumulong, wala pong problema yan kay Autorans. Dito po sa Honda Civic na to, tapos na ang problema ko, nagkausap na kami nung tatay nung may-ari at sasagutin na po niya lahat ang pagkapagawa dito. Huwag lang mapahamak yung gagamit nito. Mga kapatid, maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat.